Nandun ako sa gilid ng kalsada, bandang 2:00 ng madaling araw. Basa ang tsinelas ko sa putik at ulan. Nanginginig ako hindi lang sa lamig, kundi sa takot. Yung laman ng bulsa ko, 14 na piso. Yun na lang. Hindi ko alam kung saan ako matutulog, paano ako uuwi, at kung may kakainin pa ba ako kinabukasan. Sa ilaw ng poste, nakita ko yung mga patak ng ulan na parang maliliit na kutsilyo na tumatama sa balat ko. At sa isip ko, paulit-ulit lang isang tanong. Ganito na lang ba habang buhay? Hindi ko alam noon, pero yung gabing yon, yung pinaka nakakahiya at pinaka malamig sa buhay ko, yun din pala yung simula ng lahat. Lumaki akong sanay sa tunog ng tiyan na kumakalam. Hindi yung gutom na late ka lang nag-lunch. Yung gutom na parang may maliit na kamay sa loob ng sikmura mo na humihila pababa. Yung gutom na pag humiga ka sa gabi, iniisip mo kung paano mo lulunukin yung laway mo para ma-feel mong may lasa kahit wala. Sa amin, normal yung magtimpla ng kape na sobrang daming asukal para lang may init sa katawan. Normal yung kanin na sobrang tipid, yung isang takal, hahatiin sa 3. Normal yung ulam na toyo na may konting mantika at bawang, tapos sisimutin namin yung latak kasi yun yung masarap. Ang bahay namin, kung matatawag ng bahay, isang maliit na kwarto lang na gawa sa kahoy, na kupas, yero na may butas, at sahig na laging maalikabok. Pag umuulan, may mga palanggana kaming nakaabang sa sahig, parang mga basong sumasalo ng luha ng bubong. Tapos yung amoy, hindi ko makakalimutan. Halo ng basang kahoy, lumang yero, at minsan, amoy kanal kapag umaapaw yung tubig sa labas. Pag summer, ang init. Pag tag-ulan, ang lamig. Walang comfortable. Yung tatay ko, kung may trabaho, minsan construction helper, minsan pahinante, minsan wala. Yung nanay ko, naglalaba, naglilinis, minsan nagtitinda ng kung ano, kakanin, gulay, paminsan itlog. Pero kahit ganon, parang laging may kulang, laging may hahabulin, at lagi ring may utang. Utang sa tindahan, utang sa kapitbahay, utang sa kamag-anak na minsan hindi na namin mahagilap kasi ayaw na kaming pahiramin. May listahan pa nga yung sari-sari store sa amin. Nakasulat sa karton, may pangalan namin. Nakita ko yun minsan, nakasabit sa gilid ng tindahan. Nahiya ako. Parang may malaking stamp sa noo ko. Hindi nakabayad. Sa school, dun ko unang naramdaman yung klase ng hiya na mas masakit pa sa gutom. Yung uniform ko, laging luma. Minsan, kupas na yung puti, parang kulay abo na. Yung sapatos ko, galing sa pinsan, 2 size malaki. Kaya nilalagyan ko ng lumang medyas sa dulo para di lumuwag. Pero pag tumatakbo ako, naririnig ko yung flap-flap ng sapatos sa sahig. Alam ko, naririnig din nila. May mga kaklase ako na may baon na sandwich, may juice box, may chichirya. Ako, minsan wala. Minsan, isang pirasong pandesal na walang palaman. Tapos iinom ako ng tubig sa gripo sa school para kunyari, busog na. Kapag recess, may mga nag-uusap tungkol sa mga bagong gamit, bagong cellphone ng kuya nila, bagong bag, bagong sapatos. Ako, tahimik lang. Nagtatago ako sa likod ng classroom minsan para hindi ako tanungin, "Uy, bakit wala kang baon?" Kasi pag tinanong nila, hindi ko alam kung paano sasagot ng hindi umiiyak. Minsan, may teacher na biglang nagsabi sa harap ng klase, "Yung mga may utang sa PTA, bayaran na ha." Tapos binanggit yung pangalan ko. Ramdam ko yung tingin ng mga kaklase ko. Para akong lumiit. Para akong naging alipin sa harap ng lahat. Gusto kong lumubog sa semento. Pag uwi ko noon, hindi ko sinabi sa nanay ko. Kasi alam ko pag sinabi ko, mag-iiyak siya. At ayokong dumagdag. Pero kahit ganun, may mga moments din
na hindi ko makalimutan, na simple pero tumama sa puso ko. Tulad nung gabi na nakaupo kami sa sahig, yung ilaw galing lang sa maliit na bumbilya na parang laging malapit mapundi. Kumakain kami ng kanin at sardinas na hinaluan ng maraming sabaw para dumami. Tapos yung tatay ko, tahimik lang. Nakatingin siya sa plato niya, pero halata mong wala siya doon. Parang may iniisip siyang mabigat. Bigla siyang nagsabi, mahina, "Pasensya na, nak. Di ko kayo mabigyan ng mas maayos." Hindi ko alam sasagot ko. Bata pa ako noon. Pero yung tono niya, parang may basag na salamin. At dun ko unang naramdaman na hindi lang kami mahirap. Naiipit kami. Habang tumatanda ako, mas lumilinaw yung katotohanan. Hindi sapat ang sipag lang. Kasi ang sipag ng nanay ko, halos araw-araw may labada. Yung kamay niya, laging may gasgas at kulubot. Nagkakape siya ng sobrang tapang para lang magising. Pero kahit ganun, pagdating ng gabi, kulang pa rin. Yung tatay ko, minsan 4 na araw tuloy-tuloy sa construction. Uuwi siyang amoy semento at pawis, may putik sa kuko. Minsan may sugat sa braso. Pero pag sumahod siya, parang dumadaan lang yung pera. Bayad sa utang, bayad sa upa, bayad sa kuryente na laging putol-putol. Tapos wala na. May mga araw na wala talaga. Tapos darating yung kapitbahay, maniningil. O kaya yung tindera, sisilip sa pinto, "Ate, kailan ulit?" At maririnig ko yung nanay ko, "Bukas." "Ate, pasensya na." Pero alam naming pareho, minsan hindi bukas. Minsan wala na talagang bukas na sigurado. Sa ganitong buhay, natututo kang magpigil. Pigil sa gusto mo. Pigil sa luho. Pigil sa pangarap. Pero kahit pigil, may isang bagay na lumaki sa loob ko. Galit. Hindi galit sa magulang ko. Hindi nila kasalanan. Galit sa feeling na wala kang choice. Galit sa mundo na parang may mga taong pinanganak na may hagdan. Tapos kami pinanganak na nasa hukay. At habang lumalaki yung galit, lumalaki rin yung pangako ko sa sarili ko. Hindi ako mamamatay na ganito. Hindi ako tatanda na ganito. Hindi ko alam paano. Pero sigurado ako sa hindi. Nung high school ako, nagsimula akong magtrabaho ng paunti-unti. Minsan, magbubuhat sa palengke kapalit ng barya. Minsan, maglalako ng yosi o candy para sa tindahan. Minsan, maghuhugas ng pinggan sa karinderya. Yung karinderya na yon, amoy mantika, amoy sinangag, amoy suka. Mainit lagi yung kusina. Pero doon ko natutunan yung isang bagay. Kahit pagod ka, kailangan mong gumalaw. Pag uwian sa school, may uniform pa ako, diretso ako doon. Minsan, naiinggit ako sa mga kaklase kong uuwi lang at matutulog. Ako, uuwi pa, pero may bit-bit na pagod at kailangan ko pang mag-review sa gabi. May time na sobrang wala na kami, halos 1 linggo. Yung tatay ko, na-injure sa trabaho. Hindi makabuhat. Walang sahod. Yung nanay ko, naghahabol ng labada, pero hindi sapat. Naalala ko yung isang gabi, napakadilim. Wala kaming kuryente. Kandila lang. Nakahiga ako sa karton. Naririnig ko yung tiyan ko. Tapos narinig ko yung nanay ko na umiiyak ng tahimik. Yung iyak na pinipigil para hindi marinig ng mga anak niya. Pero naririnig ko. Gusto kong tumayo at yakapin siya. Pero parang may bato sa dibdib ko. Hindi ko alam ano sasabihin. Kasi totoo naman, mahirap kami. At walang magic. Kinabukasan, pumasok ako sa school na parang may mabigat na bag sa puso ko. Yung mga kaklase ko, nag-uusap tungkol sa field trip. Ako, iniisip ko kung may pagkain ba pag-uwi ko. Doon ko unang naisip, kailangan kong kumita. Hindi pwedeng school lang. Pagdating ng college age, doon na lumabas yung pinakamalaking problema. Paano ako mag-aaral kung wala naman kaming pera?
May scholarship? Sinubukan ko. Nag-apply ako kung saan-saan. Pero laging may kulang na requirement. Laging may pila. Laging may babalikan mo na lang. Minsan, pumunta ako sa isang office para mag-apply. Nakabas ako. 2 sakay. Mainit sa jeep. Siksikan. Amoy pawis at usok. Pagdating ko, pinila ako sa ilalim ng araw. Pawis na pawis ako. Tapos nung turn ko na, sinabi lang, "Sorry, closed na po yung application." Gusto kong sumigaw noon. Pero ngumiti lang ako. Tapos, umuwi akong tahimik. Sa totoo lang, may part sa akin na gustong sumuko. Kasi, ang hirap magpanggap na okay ka habang sa loob mo, gusto mo na lang matulog at hindi gumising. Pero may isang bagay na nangyari na hindi ko inasahan. May kapitbahay kami, si Kuya Ramil. Hindi siya mayaman. Pero may maliit siyang computer shop. Yung mga lumang PC na maingay yung fan. Minsan, tumatambay ako doon para lang makaiwas sa bahay. Pag sobrang bigat ng atmosphere. Isang gabi, nakita niya akong nakaupo sa gilid, tahimik. Sabi niya, "Oy, anong problema mo?" Hindi ko siya sinagot agad. Pero siguro nakita niya sa mukha ko. Sabi niya, "Alam mo, gusto mo ba mag-part-time dito? Magbantay ka, maglinis, tapos tuturuan kita mag-ayos ng basics sa computer." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may ilaw na biglang sumindi sa ulo ko. Computer, skill, something na pwedeng dalhin kahit saan. Tinanggap ko agad. Doon nagsimula yung unang turning point ko, kahit hindi ko pa alam na turning point na pala. Sa computer shop, hindi glamorous. Magbubukas ako ng shop, walis, punas ng alikabok. Yung keyboard, minsan malagkit. Yung mouse minsan ayaw gumana. Yung CR amoy bleach at ihi. Pero doon ko natutunan yung mundo na hindi ko kilala. Habang may mga naglalaro, nakikita ko yung internet. May mga tao na kumikita pala online. May mga freelancer. May mga nagdi-design. May mga nagtatype. May mga nag-i-edit. At sa unang beses, naisip ko, baka pwede rin ako. Sa mga oras na walang customer, tinuruan ako ni Kuya Ramil mag-type ng mabilis. Tinuruan niya ako mag-install ng software. Tinuruan niya ako mag-troubleshoot ng simpleng problem. Pero ang pinaka-importanteng natutunan ko sa kanya, hindi technical. Sabi niya, minsan, habang nagkakape kami sa plastic na baso, hindi mo kailangan maging matalino. Kailangan mo lang maging consistent. Yung mga umaangat, sila yung hindi umaalis. Kahit mahirap, tumatak sa akin yun. So, gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, nag-aaral ako. YouTube tutorials, free courses, mga PDF. Minsan, nagda-download ako sa shop, tapos uuwi ako na may dalang notes sa lumang notebook. Hindi mabilis, hindi dramatic. Pero unti-unti, may nabubuo. Pero syempre, bago ka umangat, may babasag muna sa'yo. Yung rock bottom ko, nangyari nung akala ko okay na ako. Nakaipon ako ng konting pera. Hindi marami. Pero para sa akin, parang malaki na. Balak ko sana mag-enroll sa isang short course sa city. Basic graphic design. May bayad. Pero sabi ko, investment. Pumunta ako doon. Naka-jeep ako, bit-bit ko yung envelope na may ipon ko. Ramdam ko yung kaba sa dibdib ko, pero excited. Pagdating ko sa terminal pa uwi, siksikan. May mga tao. May nagmamadali. Nasa likod ko yung bag ko. Pag uwi ko, pagbukas ko ng bag, wala na yung envelope. Nanlamig ako. Parang biglang nawala yung mundo. Hinahalukay ko lahat. Pinagpag ko yung bag. Wala. Naupo ako sa sahig ng bahay namin. Hindi ko alam ano gagawin. Naririnig ko yung tatay ko na umuubo sa sulok. Naririnig ko yung nanay ko na naghuhugas ng pinggan. Tapos ako, hindi ko masabi. Nung sinabi ko, hindi siya nagalit.
Mas masakit pa, tahimik lang yung nanay ko. Umupo siya. Tiningnan niya ako. Tapos sinabi niya, "Okay lang, anak. Baka may dahilan." Pero nakita ko yung mata niya. Alam ko, nasasaktan siya. Kasi alam niyang pinaghirapan ko yon. Alam niyang umasa ako. At sa gabing yon, hindi ako kumain. Hindi dahil wala, kundi dahil hindi ko kayang lumunok. Humiga ako at tumitig sa bubong na may butas. Naririnig ko yung patak ng tubig sa palanggana. Tok, tok, tok. Parang countdown. At sa loob ko, may boses na nagsabi, "Tama na. Wala ka talagang mararating. Balik ka na lang sa pagiging mahirap." Doon ako halos sumuko. Kinabukasan, pumasok ako sa computer shop na parang multo. Napansin ni Kuya Ramilagad. Sabi niya, "Anong nangyari?" Sinabi ko, "Lahat-lahat. Yung ipon, yung envelope, yung nawala." Tapos tumawa siya. Hindi yung nakakainsulto. Yung parang alam niya yung sakit. Sabi niya, "Sakit, no?" Tumango lang ako. Tapos sabi niya, "Pakinggan mo. Lahat ng aakyat, may babayaran. Minsan pera, minsan pride, minsan oras. Ang tanong, babangon ka ba o hindi?" Hindi ko siya sinagot. Pero sa loob ko, may maliit na spark. That was the moment everything changed. Hindi dahil biglang dumating ang pera, kundi dahil may nagpaalala sa akin na pwede pa. Sabi niya, "Ganito na lang. Kung gusto mo matuto ng design, hindi mo kailangan ng course. Libre lahat sa internet. Gamitin mo yung oras mo dito. Mag-practice ka. Gawa ka ng sample. Tapos subukan mo maghanap ng maliit na client online." Hindi ako naniniwala noon. Client? Ako? Pero wala rin naman akong ibang option. Kaya ginawa ko. Nagsimula ako sa pinakamaliit. Gumawa ako ng simpleng logo sa libreng software. Pangit. Alam ko. Pero ginawa ko. Gumawa ako ng poster. Pangit pa rin. Pero bawat gawa, may natututunan ako. Minsan, gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-practice bago pumasok sa shop. Tapos sa gabi, magpa-practice ulit. Yung mata ko, minsan masakit na sa kakatingin sa screen. Yung likod ko, sumasakit sa monoblock chair. May mga pagkakataon na gusto ko nalang itapon lahat kasi parang hindi ako gumagaling. Tapos may makikita akong ibang designer online, sobrang galing. Mapapaisip ako, anong laban ko dito? Pero may isang rule ako sa sarili ko. Kahit isang oras sa isang araw, gagawin ko. Doon nagsimula yung slow rise. Hindi biglaan. Unang beses akong kumita online. Grabe, hindi ko makakalimutan. May small job. Isang tao na kailangan ng simple banner para sa Facebook page niya. Nag-message siya, "Magkano?" Hindi ko alam sasagot. Nag-search pa ako kung magkano ba. Sabi ko, 300 piso po. Maliit. Pero para sa akin, parang jackpot. Nung sinend niya yung bayad, through mobile wallet, nanginig kamay ko. Pinakita ko sa nanay ko. Sabi ko, "Ma, kumita ako." Tiningnan niya yung phone, tapos tiningnan niya ako. Hindi siya nagsalita agad. Naluha lang siya. Yung luha na parang matagal nang nakatago. Tapos sabi niya, "Salamat, anak, salamat." Hindi ko alam bakit, pero dun ako umiyak. Tahimik lang. Kasi sa unang beses, naramdaman kong hindi lang ako pabigat. May silbi ako. That was the start of something bigger. Kahit hindi pa success, pero hindi straight line. May clients na ng ghost. May clients na grabe mag-demand. Paki-revise ulit. Paulit-ulit, pero ayaw magbayad ng extra. May clients na nagbayad ng late, na parang wala lang. May clients na minura ako kasi hindi ko daw gets. At may mga araw na wala talaga. Zero. Minsan, napapaisip ako, bumalik na lang kaya ako sa normal trabaho?
Yung sure na sahod. Pero anong normal trabaho? Wala rin akong diploma noon. Wala rin akong connection. Kaya kapit. At habang kapit ako, unti-unti akong nag-upskill. Hindi na lang design. Natuto ako mag-edit ng video. Natuto ako gumawa ng simple website. Natuto ako magsulat ng basic copy. Ginawa ko lahat ng pwedeng aralin na libre. Kasi hindi ko afford magkamali ng matagal. Kapag nagkamali ako, gutom ang kapalit. Isang araw, may nag-message sa akin na medyo malaki na project. Small business owner. Gusto niya ng branding, logo, posters, social media templates. Mas mataas yung bayad. At sa loob ko, takot ako. Baka hindi ko kaya. Baka mapahiya ako. Pero naalala ko yung tatay ko sa construction. Kahit takot, umaakyat pa rin sa scaffolding. Kaya sinabi ko, sige po. Nagtrabaho ako halos buong linggo. Late nights. Minsan nakatulog ako sa harap ng screen. Gigising ako na may laway sa gilid ng bibig, tapos diretso ulit. Nung natapos ko, pinadala ko. Nag-reply siya, ang ganda, ito yung hinahanap ko. Tapos, nagpadala siya ng bayad, mas malaki, at may bonus pa. Hindi ako makapaniwala, kasi dati, yung pinakamalaking pera na nakita ko sa kamay ko, barya na pinaghalo-halo sa garapon. Ngayon, may pumasok na pera dahil sa skill ko. Doon ko na-realize, hindi ako umaasa sa swerte. Umaasa ako sa trabaho ko. Nung lumalakas na yung kita ko, unti-unti rin nagbabago yung bahay namin. Hindi bigla ang renovation. Hindi yung rags to riches na biglang may mansyon. Hindi ganon. Una, nakabayad kami sa tindahan. Yung listahan ng utang, unti-unting nabura. Naaalala ko, nung binayaran namin lahat, yung tindera tumawa at sabi, "Uy, ayos ah." Ngumiti lang ako, pero sa loob ko, parang nanalo ako sa laban na matagal kong tinatakbuhan. Pangalawa, nakabili kami ng bigas na sakto. Hindi na yung isang takal, nakabili kami ng itlog na hindi bilang na bilang. Nakakain na kami ng manok paminsan-minsan, hindi lang tuwing may okasyon. Pangatlo, nakapagpakabit ulit kami ng kuryente ng tuloy-tuloy. Yung ilaw, grabe. Ang simple, pero parang ang laki ng pagbabago. Kasi sa utak ko, ang ilaw ibig sabihin, may pag-asa. Pero habang umaangat ako, dumating naman yung ibang problema. Pride, expectations, pressure. May mga kamag-anak na biglang magchat-chat. Uy, pautang. May mga taong dati, hindi ako pinapansin. Biglang friendly. May mga kaibigan na parang nag-iiba yung tingin sa akin. At ako, takot akong bumalik sa dati. Kasi alam ko, pwedeng mawala lahat. Isang maling decision, balik sa putik. So naging obsessed ako sa trabaho. Halos wala akong pahinga. Kapag may client, oo agad. Kapag may project, sige. Hanggang sa isang araw, bumigay katawan ko. Nasa harap ako ng computer shop noon, nag-e-edit. Biglang nahilo ako. Parang umiikot yung paligid. Pinawisan ako, tapos dumilim paningin ko. Nagising ako na nakahiga sa upuan, may basang bimpo sa noo ko. Si Kuya Ramil, nakatingin. Sabi niya, "Ano ba? Tao ka rin." Doon ko napagtanto, hindi pwedeng puro grind. Kasi pag nawala ako, wala rin lahat. So nag-start ako magplano. Hindi na lang basta trabaho, kundi sistema. That was the moment everything changed. Again, nagdesisyon ako na gumawa ng maliit na team. Hindi agad employees. Una, kaibigan ko na marunong mag-layout. Sabi ko, may project ako, tulungan mo, hati tayo. Pumayag siya. Tapos may isa pang kakilala na marunong mag-video edit. Hati ulit. Doon ko unang naramdaman yung feeling na hindi lang ako freelancer. Parang may maliit na studio. Minsan, nagkikita kami sa karinderya.
Yung same na karinderya na dati naghuhugas ako ng pinggan. Umorder kami ng 2 ulam. Nag-share. Sabi ko sa kanila, hindi tayo yayaman dito, pero pwede tayong umayos. At ang sarap pakinggan nun. Umayos. Hindi milyonaryo. Hindi bilyonaryo. Umayos. Habang tumatagal, dumami yung clients, small businesses, online sellers, local shops, mga taong tulad namin na gustong umasenso. Nagsimula ako mag-offer ng package, branding plus social media plus simple website. Hindi pa perfect, pero mas organized. At doon ko na-realize, maraming tao ang hirap magbenta online kasi wala silang magandang presentation at kaya kong tulungan. So nag-focus ako sa isang niche, branding at social media content para sa small businesses. Mas malinaw, mas madaling i-market, mas consistent. At dahil mas consistent, mas dumami ang referrals. May isang client ako na hindi ko makakalimutan. Isang nanay na may maliit na negosyo ng kakanin. Nag-message siya, "Kuya, wala akong malaking budget, pero gusto ko sana gumanda yung page ko. Baka makatulong sa benta." Naalala ko nanay ko. Naalala ko yung paglalako niya. Kaya sabi ko, "Sige po, gawin natin yung kaya." Ginawan ko siya ng logo, simpleng templates, at tinuruan ko siya paano mag-post. After a month, nag-message siya, "Kuya, dumami order ko. Salamat." Hindi ko alam bakit, pero parang mas masarap yung ganong message kaysa sa malaking bayad. Kasi naramdaman ko, ginagamit ko yung pinagdaanan ko para tumulong. At doon ko naisip, bakit hindi ko ito gawing mas seryoso? Hindi ko pa tinatawag na company noon, pero nag-register ako. Nag-open ako ng maliit na business name. Nag-ipon ako para sa isang maliit na office space. Hindi fancy. Isang kwarto lang. May 2 desk, electric fan, at lumang whiteboard. Nung unang araw na binuksan namin yung space, umupo ako sa gitna. Tahimik. Naririnig ko yung fan na "rrrr". Amoy pintura na bago lang. Tapos naalala ko yung bahay namin na may butas ang bubong. Naalala ko yung palanggana. Naalala ko yung 14 na piso. At bigla akong natahimik. Looking back now, hindi ako makapaniwala na nakarating ako doon. Hindi ako mayaman. Hindi ako sikat. Pero may sarili akong space. May trabaho ako na hindi ko kinahihiya. At may direksyon. Dumating yung panahon na kaya ko nang bayaran yung mga taong tumutulong sa akin ng maayos. Hindi malaking sweldo, pero stable. At sa lugar namin, ang stable na income, malaking bagay. Nung una, nahihiya akong sabihin na may kumpanya ako. Kasi parang ang bigat pakinggan. Pero technically, oo. May clients, may team, may proseso. Hindi na lang ako. At yung pinaka-important, nakatulong na ako sa pamilya ko. Nabayaran namin yung mga utang na matagal na parang anino. Nakabili kami ng mas maayos na gamit sa bahay. Nakabili ako ng gamot para sa tatay ko nang hindi nanghihiram. Nakabili ako ng grocery na hindi nagko-compute bawat item. Yung nanay ko, minsan, nakaupo na lang sa bahay, nagkakape. Tapos sasabihin niya, "Ang sarap pala ng ganito." Tahimik. At ako, dun ako masaya, hindi dahil may pera, kundi dahil may dignity. Pero hindi rin nawawala yung takot. May mga buwan na mahina ang clients. May projects na na-cancel. May time na nagkamali ako sa pricing, lugi kami. May time na na-delay kami sa delivery, nagalit yung client. May gabi na nakaupo ako sa office mag-isa, nakatingin sa mga bills. Iniisip ko, paano kung bumagsak ulit? Paano kung mawala lahat? At sa mga ganong gabi, bumabalik sa akin yung amoy ng lumang bahay namin.
Yung tunog ng ulan sa palanggana. Yung gutom. Pero imbes na matakot lang, ginawa ko siyang reminder. Hindi ako pwedeng bumalik sa dating ako. Hindi dahil ayokong maging mahirap, kundi dahil alam kong kaya kong mas maayos. 1 taon, nagawa kong ilipat yung pamilya ko sa mas maayos na inuupahan. Hindi mansion, hindi kondo. Isang simpleng bahay na may semento ang sahig, hindi na lupa. May kisame. May bintana na hindi butas-butas. At higit sa lahat, walang tumutulong tubig sa loob kapag umuulan. Nung unang ulan doon, umupo ako sa sala. Nakikinig ako sa patak sa bubong, pero wala nang palanggana. Walang tok-tok-tok sa loob. Ang tahimik, ang saya. Tinitigan ko yung nanay ko, nakangiti siya habang naglalagay ng tabu sa banyo. Simple lang, pero halata mong magaan. That was the moment everything changed. Sa puso ko. Kasi doon ko na-realize, yung success, hindi lang numbers. Success yung kaya mong bigyan ng maayos, na pahinga yung mga taong nagdusa para sa'yo. Ngayon, may maliit akong kumpanya. We do branding, social media content, basic web setup, at minsan video editing. May ilang regular clients. May mga project-based din. Hindi kami malaking agency. Hindi kami sikat, pero stable. Kaya ko nang kumain ng hindi nagbibilang. Kaya ko nang magpahinga ng hindi guilty. Kaya ko nang tumanggi sa client na bastos. Kaya ko nang pumili. At grabe, yung kaya mong pumili, yun ang totoong yaman para sa akin. Hindi ko nakakalimutan yung pinanggalingan ko. Hindi para malungkot, kundi para magpasalamat. Kung may isang bagay akong gustong iwan sa'yo, ito lang. Hindi ka mahina dahil nahihirapan ka. At hindi ka huli sa buhay dahil mabagal ang progress mo. Basta gumagalaw ka, kahit maliit, may binubuo ka na. Kaya kung ngayon, gabi na, at pagod ka. Kung ngayon, parang wala kang pag-asa. Kung ngayon, parang gusto mo na sumuko. Pahinga ka, iyak ka kung kailangan. Pero bukas, kung kaya, bumangon ka ulit. Hindi dahil guaranteed na magiging madali, kundi dahil may chance. At minsan, yung chance na yon, sapat na para magsimula. Tahimik lang. Isang araw ulit. Isang hakbang ulit.